talaga sinampalatayaan ng pagtutulong ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kumusta na po kayo mga mahal naming mga taga-subaybay? Sumasa inyo pong muli ang palatuntunang sa liwanag ng katotohanan. Ako po ang kapatid na E.R. Roderos. Makakasama po ninyo sa gagawin nating pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Bago po natin isagawa ang pag-aaral ay panoorin at pakinggan po muna natin ang amin pong isinagawang panayam sa isa po naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Mabatang sa Distrito Eklesyastiko po ng Bataan South. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Rolando Tiburcio. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ako po si kapatid na Rolando Tiburcio po, isa pong Pangulong Diakono po, lokal po ng Mabatang, distrito po ng Bataan South. Ang dati ko pong reliyon po na isa po akong Katoliko po talaga. Ako po nagsisimba po sa Katoliko, sumasama din po ako sa mga procession po at nakikipambiesta po ako. Kasi ang nakagisnan ko po noon sa Katoliko po ay tatlo po yung Diyos po. Diyos Anak po, Diyos Ama, at Espiritu Santo po. Yun po yung aking pong nakagisnan po noon. Lumulod po sa larawan po, tapos po pinaglilikuran po namin po sila. May time po na inanyahan po ako ng aking pong pinsan na makinig po ng doktrina po sa bahay po nila. Nalaman ko po na ang Diyos pala po ay iisa lang, hindi po tatlo. Hanggang sa po na mayroon pong nagkakay po sa akin po na isa pong ministro na si kapatid po na Segundo Baladad Jr. po. Habang po ako nagmamasid po, kapag po kami nagtatanong po sa kanya po, lagi po sa Biblia po ang sagot po sa aming pang katanungan po. Doon ko po naunawaan ang tunay na aral talaga po. Ang nakumbisi po sa akin po is ang ating pong Panginoon si Kristo po ay hindi po siya Diyos. Ang Ama lang po lamang po ang tunay na Diyos. Kaya po ako ay nakumbisi po na magpadoktrina po nun. Pinaunawa po sa akin po sa pakikinig po sa doktrina, ang tunay na po na maliligtas lang po ay ang Iglesia ni Kristo po. Kaya po ako nagpasya po na umanib po sa loob po ng Iglesia ni Kristo po, ay nalaman ko po ang katotohanan po na tunay po na aral ang sa loob po ng Iglesia ni Cristo po. Naunawaan ko po talaga po na ang Ama lang po talaga po ang tunay na Diyos po na hindi ko po talaga po nakagisnan po sa akin po dati pong relihiyon. Ako po ay nabautismohan po April 4 po 1991 po. Pangako po namin sa ating Panginoon Diyos po at sa ating pong namamahala, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po ay nangangako na patuloy pong itataguyod ang pagbibigay po ng kasiyahan sa Diyos. Mga mahal naming mga taga-subaybay, sa bahaging ito ng ating palatuntunan ay pinaabot namin ang aming pagbati at pasasalamat sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa radyo sa DZEM 954 AM station. Pinasasalamatan din po namin at binabati po lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa INC Radio YouTube channel. At gayon din po, welcome po sa lahat ng mga nakasubaybay mula po dyan sa distrito ng Bataan South sa pangunguna po ng tagapangasiwa ng nasabing distrito. Welcome din po sa lahat ng mga panauhin po natin na ngayon po ay kasama po nating nakasubaybay saan mang panig po ng daigdig kayo naroon. Mga kaibigan, nakarelate po ba kayo doon sa ikinuwento o ibinahagi ng kapatid na Rolando Tiburcio? Kayo po ba ay naniniwala din noon na ang tunay na Diyos ay binubuo ng tatlong persona? Kung tawagin nga ay Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Mula po sa ganong paniniwala ay nabago po ang pananampalataya ng kapatid na Rolando sa pagkilala sa tunay na Diyos. At yan pong pagkilala po na yan, yung katotohanan po na yan ang siyang ipaglilingkod po namin sa inyo sa pamamagitan po
ng mga banal na kasulatan o Biblia. Alamin po natin mula sa liwanag ng katotohanan, alinsunod sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ilan po ba at sino lamang ang tunay po na Diyos na dapat sampalatayanan at kilalanin po ng tao? Sa Juan 17:1 at 3 ay ganito ang nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mong iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Mga mahal po naming mga kaibigan, sana napansin po natin, alinsunod po mismo sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, ang tunay po na Diyos ay iisa lamang. Sino po ang ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo na iisang tunay na Diyos? Ang sabi po niya, Ama, dumating na ang oras. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang iisang tunay po na Diyos ay ang Ama po na nasa langit, ang Ama na gumawa ng lahat ng mga bagay. Gaano po ba kahalaga na ito rin ang sampalatayanan at kilalanin po natin ang Ama, ang iisang tunay na Diyos, ayon po sa pahayag ng Panginoong Hesukristo, at ito ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang isa po sa pagkakakilanlan sa mga aral po na ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ay ang pagkilala po, mga kaibigan, sa Ama bilang iisang tunay na Diyos. Ano pang dapat nating mapansin? Hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, na ako at ikaw, Ama, ang tunay na Diyos. Hindi po ganon. Hindi rin po sinabi ng Panginoong Hesukristo na ikaw, Ama, ako at ang Espiritu Santo ang tunay na Diyos. Hindi po gayon ang nakasulat sa Biblia. Ang aral po na itinuro ng Panginoong Hesukristo, ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Kaya, napakahalaga po na maunawa natin ngayon, lalo na po sa panig ng mga nakikinig sa amin, na ang kasalukuyang paniniwala po ay bukod sa Ama ay meron pang ibang Diyos, mga kaibigan. Sana ay suriin nating mabuti, subaybayan nating mabuti itong ginagawa nating pagtalakay na pawang mula sa mga katotohanan na nakasulat po sa banal na kasulatan. Noong ang mga apostol naman po ang magturo, sino po at ilan ang ipinakilala po ng mga apostol na tunay na Diyos? Pakinggan natin, ganito naman ang atin pong mababasa dito po sa unang Korinto sa 8:6. Ay ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa kanyang lahat ng mga bagay at tayo'y sa kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, napansin niyo po ba? Alinsunod din sa pagtuturo ng mga apostol, iisa lamang po ang Diyos, walang iba kundi ang Ama. Ano po ang dapat nating matandaan? Ang Panginoong Hesukristo po at ang kanyang mga apostol nagkakaisa po sa pagtuturo na ang tunay po na Diyos, iisa lamang po, walang iba kundi ang Ama na nasa langit, o ang Ama po na buhat sa kanyang lahat ng mga bagay, na ang katumbas, ang Ama na gumawa ng lahat ng bagay. Kaya mga kaibigan, pagka meron pong magtuturo na meron pang ibang Diyos, maliban po sa Ama, ay kinakalaban po nila ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol. Kaya sana po, doon sa mga nakikinig po at mga sumusubaybay ngayon, na ang paniniwala noon, ang tunay na Diyos ay binubuo ng 3 persona, sana mga kaibigan ay maunawaan po natin
mula sa liwanag ng katotohanang nakasulat sa Biblia, iisa lamang po ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Mga kaibigan, kanino po mismo galing yung aral na ang tunay po na Diyos ay iisa lamang ang Ama na nasa langit? Pakinggan natin itong pahayag sa atin sa Isaiah sa 45:21. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Mga kaibigan, kanino po galing yung aral na itinuro ng mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo na ang tunay po na Diyos ay iisa lamang, ang Ama na nasa langit? Galing po mismo sa tunay na Diyos. Ano po katunayan? Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, walang ibang Diyos o walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Mga kaibigan, pagka sinabi pong walang iba maliban sa tunay na Diyos, wala po siyang kapersonang iba pa. Kung gayon, mahalagang maunawaan din po natin kung hindi po Diyos ang ating Panginoong Jesucristo at kung hindi po Diyos ang Espiritu Santo, ano ang pagpapakilala ng Biblia o ng banal na kasulatan? Ano po bang pagpapakilala ng banal na kasulatan sa Espiritu Santo? Sa Juan 14:26, datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ayon po sa pahayag ng banal na kasulatan, ang Espiritu Santo ay susuguin o isinusugo po ng Ama. Ano pong dapat nating mapansin? Ang tunay po na Diyos, hindi po isinusugo. Ang Espiritu Santo, isinusugo po ng Ama. Maliban po sa Ama, sino pa ang nagsusugo din sa Espiritu Santo? Sa 15:26 naman, dito po sa aklat pa rin ng Juan, datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Maging ang Panginoong Jesucristo po, mga kaibigan, ay isinusugo din po ang Espiritu Santo. Kaya hindi po Diyos ang Espiritu Santo. Ang Panginoong Jesucristo naman, anong katunayang hindi siya Diyos? Ayon po mismo sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, ano po ang likas na kalagayan po niya? Pakinggan natin itong pahayag po mismo ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:40. Ganito pong ating mababasa. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Alinsunod po sa pahayag ng Panginoong Jesucristo, siya'y tao na nagsasaysay po ng katotohanan. Mga kaibigan, sa Panginoong Jesucristo na mismo nanggaling, tao po siya sa kanyang likas na kalagayan. Ano po katumbas nun? Hindi po siya Diyos. At nung ipakilala po niya kung sino ang tunay na Diyos, ipinakilala po niya, iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama po na nasa langit o ang Ama na gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya mga kaibigan, sana ang katotohanan pong ito ang magliwanag din po sa inyo. Sa paraang ito po ang sampalatayanan po natin, sundin po natin para tayo po ay magkaroon ng tunay na pagkilala at pananampalataya sa ating pong tunay na Diyos. Kaya nga nung maunawaan po ito ni kapatid na Rolando ay nagpasya po siyang iwan yung dati po niyang relihiyon. Kasi mga kaibigan, nalinmang relihiyon po na nagtuturo po ng aral na salungat sa banal na kasulatan, hindi po natin ikapagtatamo ng kaligtasan po yun.
Hindi po yun ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagkakataong ito mga kaibigan ay pakinggan po natin ang paanyaya ni kapatid na Rolando Tiburcio. Sa mga kababayan po namin dito po na patuloy po namin kayong inanyayahan po na makinig po sa aral po ng Iglesia ni Cristo. Kung ano po ang aming sinasampalatayanan, ay nais po namin kayong anyayahan po sa mga pagsamba po at sa mga doktrina upang katulad ko po, kayo po ay maliwanagan din po sa aral po ng Iglesia ni Cristo. Sana po ay nakatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri. Kung meron po kayong mga katanungan ay maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, dyan po sa inyong lugar, o kaya ay para sa lalo pang ikauunawa po ninyo ng mga katotohanan ng sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay maaari din po ninyong panoorin at pakinggan ang mga programa po namin sa telebisyon, sa INC TV, at gayon din po sa YouTube channel ng Iglesia ni Cristo, partikular po sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission YouTube channel, at gayon din sa INC Radio YouTube channel. May mga programa po kami na tumatalakay po sa mga katotohanan o mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na kung saan ay lalo po ninyong mauunawaan ang mga aral po na sinasampalatayanan sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay mananalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan ng aming tinanggap. Ito nawang sampalatayanan at makita mong ibinubuhay ng mga sumubaybay ngayon sa palatuntunang ito. Nawa dakilang Diyos po namin, pakibuksan ng kanilang puso't isipan ang mga katotohanan mong kanilang napakinggan, ang siya po nilang sampalatayanan. At kung loloobin mo po dakilang Ama, makasama po namin sila sa loob ng Iglesia ni Cristo, makasama po namin sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Patuloy mo pong pakipagpalay ng kabuuan ng Iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Panginoong Hesus, nananalangin din po kami sa iyo. Pakipamagitan mo po sa ating Ama ang amin pong mga panalangin at patuloy na pagpalain ang palatuntunang ito ng himpilan, ang kabuuan po ng Iglesia. Mamalagi po na nagagamit ang programang ito sa ikalalaganap ng kalooban ng ating Ama. Ama, sumasampalataya po kami. Pinakinggan mong aming panalangin. Ang lahat magalang po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.